What if nahazing yan, tapos dinala sa dagat at pinalabas na nalunod? Hindi makatao yung ginawa nyo sa dalawang bata, lalo na kay Rene. Pero bago yan, isang mainit at pinakabagong update sa kaso ni Rene Batterbonia at Divine Adili, kasunod sa pagharap ni dating head coach Tab Baldwin sa CIDG. Inihayag mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi pareho-pareho ang pahayag ng mga coaches at players. There are some inconsistencies between what the players said and what the coaches said, pero hindi pa kami tapos, so wala pa kami mabibigay na comment hanggang matapos lahat. Naayon naman sa komento ngayon ng mga netizens, kapag may itinago, mahirap daw talagang pagtugmain ang bersyon ng bawat isa. Kung ating matatandaan, sinabi noong nakaraang araw na titingnan ng CIDG na hindi ito simpleng aksidente kundi isang anggulo ng homicide o hising. Malinaw na sinabi. Iyon ay hindi isang aksidente. Anong ibig sabihin nun? Iyon ay sinadya. At dahil sa paiba-ibang pahayag, lalo pang nag-aalab ang mga diskusyon at pagdududa online. Sa katunayan, may kumakalat na post ngayon sa Facebook na nag-leak daw galing sa kanilang GC mula sa isang tao na nakakita raw mismo sa pangyayari. Ayon sa kanyang post, sabi nung pinsan ko na taga-Ateneo at lit din, nag-leak na to sa GC nila pero di lang mailabas. Gawa nga ng kung sino man daw ang magpo-post o maglalabas ng statement regarding kina Rene at Divine, matatanggal at mawawala ng scholar. Nung naiahon daw si Rene, may pulso pa daw, mainit pa yung katawan ni Rene at di pa bloated, as in kayang-kaya pa daw ma-revive. Kung bibilangan, wala pa daw sa 5 to 10 minutes na nalunod si Rene, di pa siya matigas. Sinipr siya ng ka-teammate nila, while sinipr si Rene, tumawag na ng rescue. Problema lang tung taga MDRRMO na babae, pinatigil yung CPR, which is may tamang proseso at second minutes ang pag-CPR. Pero kung doon daw mismo ginawa ng MDRRMO ang first aid, ginawa nila kung ano yung tama bago dinala sa ospital, possible mabuhay pa si Rene. Although yung MDRRMO medic daw di marunong at parang nataranta pa nung nasa ambulance. Di rin daw naka-proper attire yung mga medic ng MDRRMO. Naka-chinelas at medyas lang. 20 minutes daw bago nakarating si Rene sa ospital. Hindi 15 minutes. So, kung ginawa sana ng MDRRMO, di pinatigil at sila na ang nagpatuloy, buhay pa sana. May nakausap din akong kakilala na doktor sa Aurora. May chance pa daw sana si Rene kung doon mismo sana sa pag-ahon ginamot na o ginawa ng MDRRMO kahit first aid lang, kaya pa. At regarding naman daw doon sa mga pasa ni Rene, ang nakakaalam lang daw dyan yung mga kasamahan ni Rene na nakaligtas, which is dapat hindi talaga si Rene yung malulunod doon, yung dalawa sana na nakaligtas. Nakakaawa lang din si Adili. So ang makakasagot dyan yung dalawa na nakaligtas kung saan nanggaling yung pasa at bali ni Rene. Also naging usap-usapan na daw sa Ateneo. Ilang mga coach bago dumating si Rene sa Manila, ayaw daw nila kay Rene. Ito ang post na viral ngayon at mainit na pinag-uusapan sa Facebook. May mga lumalabas rin na haka-haka ang iba nating mga kababayan na baka daw di umano hising o pananakit ng mga tao na kuha ang pasa ni Rene. Uulitin po natin, ang mga ito ay kani-kanilang mga haka-haka, opinyon at reaksyon lamang bilang mga netizen na naghahanap din ng hustisya para kay Rene. Narito po ang ilan sa ating mga kababayan na naglabas ng kanilang sariling pahayag ukol sa isyong ito. What if nahazing talaga yan si Rene Clark Batterbonia? Kaya siya nagkaroon ng mga pasa sa parte ng katawan, sa leeg at sa likuran. Kung mapapanood nyo unang interview ng nanay niya, nung malaman niyang namatay ang anak niya, nakitaan si Rene Clark Batterbonia ng mga pasa. Ito mismo ang pahayag ng ina na nakitaan niya ng mga pasa ang katawan ng kanyang anak na si Rene Batterbonia. May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Anong tingin niyo po doon sa mga pasanin? Hindi ko nga alam. Yan nga, may kulang. What if nahazing yan? What if napagkaisahan? What if napagtulungan? Tapos dinala sa dagat at pinalabas na nalunod? Paano malulunod yan? Eh kung galing na nga mismo sa nanay niya at sa coach niya na marunong daw yan lumangoy. Paano malulunod yan? At maski nga ang lolo ni Rene ay sinabi na magaling lumangoy ang kanyang apo. Ayon dito sa video, sinabi ng lolo na magaling at sanay na sanay lumangoy ang kanyang apo. Bata pa daw si Rene, nilalangoy na ang lawa na ito para makatawid doon sa kabila. Diri nga suba, yano ran yan langoy yun yung pahing kastabok. Agusan River ni tay. Agusan River. How tumulangog yun si Bobet. Sukat pa sa gamay pa. Gamay pa. Pasa, napaka-imposible naman kasing nalunod lang talaga yan. What if lang naman? Di ba nadamay din si Divine Adili? What if tinulungan siya pero hindi rin kinaya? Nalunod din. What if nahizing talaga yan sila? Kaya yan sila namatay. Kasi imposible naman na magkakaroon ng mga pasa
dahil sa alon. Paano mangyayari yun? Ang daming nalulunod, nare-rescue, pero na hindi naman nakikitaan ng mga pasa. Yan ba ang sorpresa ng Ateneo de Manila kay Rene Clerk Batebornia? Tapos pinalabas nyo lang na nalunod. Obvious naman kung literal na nalunod yan, dapat isa sa mga teammates niya o isa sa mga nakasama niya sa team building ay magagawang magsalita. Bakit nananahimik? Dun pa lang. Alam nyo namang may kasamahan kayo na nalunod, pero ni isa sa inyo walang nagsasalita. Bayad-bayad na ba? Pera-pera na ba? What if ganun ang nangyari talaga sa kanya? Ano sa tingin nyo? Masyado na kasing obvious Kaya good luck sa taong mananagot sa pagkawala ni Rene Clerk Batebor. Hindi talaga aksidente ang nangyayari kay Larini at saka kay Divine. Oo, pinaplanuhan talaga nila yun. Kasi yung hitsura ng mga pasa at saka sa bali ng part sa katawan ni Rene, hindi aksidente sa pagkalunod. Dahil sabi ko nga, based on my experience, lumaki ako na nakatira sa tabing dagat, marami na rin nasaksihan, nalulunod sa amin, pero wala kami nakikitaan na may pasa at may bali sa katawan. Kaya talaga namang bago nila itinapon sa dagat yung batang yun, baling-bali na yung katawan at marami na yung pasa kasi sinasakta na nila yun bago nila tinapon, wala nang kalakas-lakas yung bata na para labanan yung alon. Kasi imposible yun, lumaki siya sa isang lugar na may dagat din. Okay lang sana kung hindi marunong lumangoy. O, 'di ba? Kaya huwag nyo kaming gawing mangmang dahil hindi kami mangmang lahat na Pilipino. Kukunti lang ang mga mangmang. Tapos sasabihin ng mga trolls diyan na nagmamagaling tayo i-compare sa mga nag-i-investigate. Tanga, mas magaling manghusga ang sambayan ng Pilipino dahil minsan ang sambayan ng Pilipino ang mga sinasabi totoo i-compare sa mga nakaupo dyan na dapat sila mag-imbestiga kasi yung iba dyan nababayaran ng pera. O, di ba? Kaya wag kayong mangmang, wag nyo kaming igaya sa inyo. Kung mangmang kayo, kami hindi kaming mangmang. At never kami magpakamangmang dito sa mundo ng tao. Ateneo de Manila, kumusta yung mga konsensya nyo dyan? Nakakatulog pa ba kaya kayo ng mahimbing? Sa ginawa nyo sa dalawang bata, nakakatulog pa kaya kayo? May konsensya pa kaya kayo? Kasi hindi makatao yung ginawa nyo sa dalawang bata, lalo na kay Rene. Sa sobrang daming pasa nito, may bali pa na part sa kanyang katawan. Hindi talaga makatao ang ginawa nyo, kadimunyuhan. Murder ang ginawa nyo sa bata. Tapos pa as if pa kayo na nalunod ito. Hindi kami maniniwala. Lalabas ang katotohanan. Yung sinasabi ko na bago nila tinapon si Rene sa dagat, talagang ito ay bugbog na. Wala nang kalakas-lakas. Nalabanan ang alon at ang lalim ng dagat. Kaya ito ay talagang tinapon nila kasi alam nila na doon na talaga magtatapos yung buhay ng bata. At saka yung yung nagpapatigil nung CPR na si Angel Elisan Rebrero. Dapat isa yun ikulong Dapat ikulong yan. Kasi halata naman na isa siya sa kasamahan ng mga yun na kumbaga baka nabayaran ito ng pera, hindi natin alam, no? Pero halata naman talaga. Kasi kung talagang ang tukoy nila is tulungan yung bata na maka-revive pa or makasurvive, oo, talagang gagawin niya ang lahat. Oo, pero hindi halatang halata doon sa video na talagang pinatigil niya yung pagsi-CPR ng mga bata. Kasi nga, ito yung kanilang tukoy na patayin at tuldukan na ang buhay ng dalawang batang ito. 'Di ba, nakakasad? Sobrang nakakabwisit yung ginawa nila sa mga bata na sa dalawang batang ito na maraming sanang pangarap sa buhay pero tinuldok nila. 'Di ba mga demonyo? 'Di ba? Mga demonyo, kung gaano ka-demonyo ang administrasyon ngayon, ganon din ka-demonyo ang mga namumuno ng Pilipinas. Oo, ganon talaga ka-demonyo ngayon. Magbibigay lang ako ng komento tungkol sa pagkalunod ng dalawang basketballista ng Ateneo. At ang isa nga dito, si Rene na taga Davao, Rene Baterbunya, na naging MVP sa palarong pambansa noong 2025. Alam nyo ba na sinabi ng PNP na yung pagkalunod ng dalawang basketballista ay hindi isang trahedya? Malinaw na sinabi. Yun ay hindi isang aksidente.
Anong ibig sabihin nun? Yun ay sinadya. At ngayon, yung isa palang ka-teammate ni Rene Baterbunya ay si Keper Alas. Ha? Na naunang pumasok sa kanya doon sa Ateneo, na ang koneksyon pala nito ni Keper Alas, na ang tatay nga nito ay assistant coach din ng Ateneo. Ha? Ang koneksyon pala nito ni Keper Alas doon sa head coach na si Tab Baldwin, ha? Na ngayon nga ay parang hindi na nakikita, ay sinusuyo pala ito ni Tab Baldwin nung naroroon sa Amerika na naglalaro. Sinusuyo si Keper Alas nung head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin, at mayroong magandang plano para sa kanya sa Ateneo. Diba? Tapos, yung kapatid din nito ni Keper Alas ay isang basketballista rin sa PBA. Nakikita nyo ba yung senaryo? Mukhang talagang may plano, ha, na makarating sa PBA. At baka isang malaking hadlang, ha, si Rene Baterbunya. Kaya sinabi ng PNP na ito ay isang hindi aksidente. Pag sinabing hindi aksidente, yung pagkalunod, ibig sabihin sinadya. Ano ba talaga ang plano? Sa tingin niyo mga kababayan, posible kayang sinadya itong pagkasawi ni Rene Baterbunya at Divine Adili? Posible kayang tama ang haka-haka nitong ating mga kababayan sa likod ng pagkamatay ni Rene Baterbunya at Divine Adili? Pakikomento ang iyong saloobin at pananaw sa ibaba.